Amen. No? Amen. No? Amen. No? At nais din ng Panginoon na maging bata rin tayo. Amen? So, hindi lang yung pagiging bata literal, no? Kundi tayo ay maging bata rin sa paningin ng Diyos. Kasi ang karya ng Diyos ay sa atin. Kung tayo parang bata. Kailangan muna tayong sigaw. Amen. No? Kailangan po talaga ma-born again. Amen. Amen. No? Praise God. No? So, sino pa po? Sister Glo. Sabi niya po nung kanina dun sa ni Brother Wendell. No, sabi ko po dito, no matter what the pain, we must obey the mission of God has given us. Tayo po kasi bilang tao, talagang hindi natin naranasan yung na ipinako sa krus. Pero sa pag-deliver pa lang kanina, parang mararamdaman mo, ako talaga personally, kung minsan sumasakit po yung ulo ko, nasabi ko nga kay Sister Beth, sabi ko, ganito pala, sabi kong gano'n yung magne-menopausal. Yung ganitong sakit ng ulo, talaga kung nasabi ko kay Sister Beth, matulog na sa offer na yung ganitong sakit sa ulo na nararanasan ko, parang gusto ko na lang sabihin kay Lord, Lord, gusto ko nang kuhanin mo na ako, mamatay na ako na hindi ko na maranasan yung sakit ng ulong nararanasan ko ngayon. Sabi ko po yung kay Sister Beth. Pero talagang nung ipinakita po kanina ni sinabi pa lang po niya yung naranasan ng ating Panginoong Jesus. Talagang kung tayo lang po na tao, gano'n nararamdaman natin, talagang gusto na natin na huwag na lang natin maramdaman. Gaano pa kaya yung ating Panginoong Jesus na talagang ibinigay yung kanyang pinakamamahal na anak para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po bilang mga nakakilala na sa kanya, yun nga po yung lagi kong sinasabi, hindi na ako hihiwalay. Kung maglilingkod ako, tututuhanin ko lang maglingkod sa Panginoon. Hindi na ako hihiwalay. Bakit pa ako hihiwalay? Andito na ako. Maligaya ako na nararanasan ng kapayapaan at kagalakan na binibigay ng Panginoon. Lalo pa kaya kung kuhanin niya na ako doon sa langit. Kaya po, yun yung gusto kong sabihin na lagi tayong sumunod. Ano man yung maranasan natin, problema, trial, pain sa buhay natin bilang mga tao dito sa mundo. Basta po tang isipin natin na walang kasing sarap na makasama ang ating Panginoon kapag binuhay niya na tayo. So, dun lang muna tayo dun sa ipinisent, ano? Mamaya po tayo dun sa mas malalim pa. Amen? Katulad ng sabi ni Sister, no? Na, yun nga, ay dito mo makikita, no? Kung paano yung update, kirot, sakit, no? Na dinaanan o naranasan ng ating Panginoon. Kaya tayo nga, pag nasugatan ng konti, parang nasasaktan na tayo, o sakit na, no? Pero siya, biro mo, yung maghapon na yun, pinagpapalo, no? Talagang, sino nakapanood ng Passion of the Christ? Kailangan ko pang explain, di ba? So, ano pa po? Brother Hope. Bali, ang nakuhan ko rin doon, yung take this cup from me. Sinabi ni Jesus kay God, sa Father niya na, take this cup from me, Lord, sabi niya, Father. But, not your will be done, sabi niya. So, sa atin din, so, sinasabi natin, Lord, alisin mo tong problema na to. So, matuto rin tayo magsabi na, kahit gaanong problema yan, mas tuto tayong sumunod sa Kanya, not our will, but His will be done. Amen, 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 amen. Mas malalim pa na i-explain ko ng konti, ano ba yung cup na sinasabi dito? Although, in-emphasize din ni Brother Wendell dito yung problema natin, yung mga sorrows natin. Pero in theology, kung titignan mo yung cup na ito, it's the wrath of God. Yung galit ng Diyos sa tao. No? Yung galit ng Diyos sa tao. Yung galit ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Amen? Yun yung wrath of God. In-emphasize into a cup. Kasi yung cup symbolizes here the wrath of God. Amen? Sa malalim na theology yun. At ang nais ng Panginoon na sabi niya, no? Ano sabi niya? Take this cup away from me. Diba? As thy will be done. Diba? Merong nilirigil lang sa akin ng Panginoon kanina, no? Ito lang ang tanong. Saan unang nakaranas ng pagpapala ang tao?
Saan unang nakaranas ng pagpapala ng tao? Ha? Nung tinanggap, yung unang-una pa, sa Genesis. Garden of Eden. Amen? Doon nakaranas ng pagpapala ang tao. Amen? Now, doon sa Garden of Eden, na kung saan si Adam and Eve. Si Adam, nung siya'y nag-disobey kay Lord, ano sabi niya? Father, let my will be done, not yours. Medyo malalim ito, no? Father, let my will be done, not yours. Bakit? Dinisobey niya ang Lord. Di ba? Hello? Amen. Binawi ng Panginoon yon. But not in the Garden of Eden, but in the Garden of Gethsemane. Amen? At doon sinabi ng Panginoon, no? Tingnan nyo, no? Kung saan muna tayo nagkasala, doon niya lahat tinubos. Hello? Amen. At ang sabi ng Panginoon, Father, let thy will be done. Not mine. Diba? Binaliktad niya yung sabi ni yung unang Adam. Remember? And then Jesus, the second Adam, said, Father, let thy will be done. Nako niyo? Medyo malalim ng konti, no? Pero nire-reveal lang sa amin ng Panginoon, no? Kasi nga, kung saan una tayo nagkasala sa Garden of Eden, the same garden, o the Garden of Gethsemane, kung saan binalik ng ating Panginoon yung willpower natin. Amen? Kasi ito po yung unang lugar, this is the first place where Jesus shed His blood. Naalala nyo, kanina sabi dito ng Brother Wendell, yung dugo at pawis. Kung titignan po natin sa health yun, ang tawag doon, hematrosis. Hematrosis, kung saan maghahalo yung dugo at pawis. Amen? And we know that Jesus won back our willpower in the Garden of Gethsemane. Lord, yung malalim pa, pero nakuha po ba? Amen. Mayroon lang kinumpir ang Panginoon doon. Meron lang siyang gustong ipasabi sa atin doon. Na tinubos niya tayo, kung saan tayo nagkasala, doon din niya tayo unang tinubos. Binalik niya yung will power natin. Na kung saan sinabi ng unang Adam, let my will be done. Pero sabi niya sa Garden of Gethsemane, let my will be done. Hello? Amen. Amen. So, ano pa po? At sino pa po ang mag-share ng natutunan niya sa gabi ito? Yung ano po, yung pinapakita ko doon yung talagang kalooban ng Panginoon ang nasusunod. Although son of God nga si Jesus Christ, pero maging siya man ay talagang hiningi niya pa kung ano talaga yung kalooban ng Ama para sa Amen. kanya. Amen. No? Doon mo makikita yung pagiging obedient, no, ng ating Panginoon. No? Hindi yung sarili niya. Kasi, yun nga doon na nga tayo nagkasala. Yung sinunod natin yung sarili natin. Yung kay Adam Hindi ba? Pero, pinakita sa atin ng Panginoon na ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod. Kanya nga, Jesus in the Garden of Gethsemane won back our will power. Amen? Amen. Amen. Praise God. Sino pa po? Sister Beth. Ang nakikita ko lang po sa pagbabalik tanaw dun sa last, dun sa John 3:16, na yung parang yun yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di po ba na inirequest na po ni Jesus Christ sa prayer niya to take away this cup from Him. And yet, inano po niya na sana, yung will ni Lord talaga masunod. So, bilang anak, sinunod po niya, at bilang ama, sinacrifice naman po niya yung anak niya. Ngayon po, kasi to serve a greater purpose. Kasi kung hindi po inalaw ni God na mangyari yun sa anak niya, at siya mismo ang unang nasasaktan, I'm sure, lahat po tayo halos lahat tayo dito mga magulang, na yung sacrifice na ginawa natin is for a greater purpose. Kasi kung hindi po nangyari yun, yung